Attorney, isa pang mahalagang katanungan, si Rizel kasi ay 18 na ngayon, hindi ba? At may naging anak sila. Paano po ang magiging sustento nun ni Nelson para sa bata? Eh, hindi naman po sila kasal. Actually, kahit hindi kasal o anak sa labas, ay mayroong karapatan yung bata na bigyan ng sustento ng kanyang ama. Kaya obligasyon yan. Dahil pag hindi naman siya nagsustento, paribagong kaso na naman. Kapatid na nilalapitan ng mga may kailangang iasunto o areglo. Ang kanyang tapang at pakikipaglaban para sa katarungan, hinulma ng karanasan, paghihirap at pagsisikap. Ang mabuting anak ng isang mananahe at ng isang bus driver, isa na ngayong hinahangaang abogada. Chief ng PAW at maasahang public attorney, di biro ang pinagdaanan at porsigido pa ring magsilbi sa sambayanan. Mga kapatid, ang very honored na pinaunlakan po niya tayo ang kinatatakutan pero minamahal na attorney ng masa dito po sa TV5, si Public Attorney Percy Da Acosta. Hello, attorney! Nako, si ma'am! Napaka-pretty ni ma'am! Hello po! Our very own Judge Judy. Okay, ma'am. Have a seat po. Very nice to meet you. Nice to meet you. Attorney, naku, ako po ay I'm in awe. Kasi nung nabasa ko po ang storya ninyo and how you became a lawyer at hanggang makarating kayo dito sa amin bilang kapatid, sobra po ako na-humble as well as na-impress. Nung bata po kayo, attorney, talagang palaban na po talaga kayo? Palaban ako sa tama. Kumbaga, kapag may katwiran, dapat ilalaban natin. At saka hindi, yun ang natandaan niyo po yung sinabi ni attorney. Palaban ako sa tama. Okay? Palaban sa tama. Iba yun sa palaban lang. Okay? Na walang katuturan. Okay. Kailan po kayo naging sigurado na talagang ang gusto ninyong maging ay abogado? How old were you? Pre-med ako nun eh. Pre-med po kayo? Second year pre-med student ako sa University of the East. And then I was then a scholar. Nung malo ko ang parents ko ng mga realty agents, and then pineke yung pirma nila, and then nag-SPA, special power, na benta, na mortgage yung mga lupa. Ang galing naman. Hanggang sa sila na-demanda sa Angeles City. So I have to go to Angeles from Manila, nanay ko naman, tatay ko Bataan to Angeles, para umattend sa mga hearing. And then public attorney ng Angeles ang tumulong sa kanila. Sabi ko, Nay, kailangan pala natin, hindi doktor eh. Kailangan natin abogado magtatanggol sa pamilya. Oo, dahil maraming abogado, pero sad to say, hindi naman lahat talagang ang puso sa pagtulong, hindi ba? Attorney, tungkol po sa paghihirap ninyo bago kayo maging abogado, nung childhood nyo po, ilan po kayong magkakapatid? Kami ay 9 na magkakapatid, 3 babae, 6 na lalaki. So kami ay pamilyang mahirap dahil ang nanay at tatay ko parehong magsasaka sa Bulacan. Opo. From Plaridel ang tatay, San Rafael, Bulacan naman ang nanay. Hindi nila alam, magkikita pala sila sa Maribeles, Bataan. At ang tatay ko naging bus driver at ang nanay naging mananahe. Hanggang sa nagkapangasawahan sila, kami ang naging supling siyam. Paano po yung naging dynamics? Dahil sabi niyo, naging scholar po kayo. Pero nung mas bata po kayo, paano po yun? Dahil sa dami ninyo? Naku, walang katulong. So ako ang naging katulong ng nanay. At age of 6, nagluluto na ako sa kalanggatong, kalanguling, ako nagsasaing. So kailangan agad ako ng maaga. Dahil walang kakainin kaming lahat. Dahil ang nanay tahi ng tahi. Ilang taon po kayo nung bata pa? Nung bata pa ako nung elementary 7 years old. Pero 6 years old pa lang, hindi pa nag-aaral. Tinuruan ako magluto ng nanay ko. Para may kanya-kanya kayong gawain. Kanya-kanyang gawain. Ang ate ko naman, bantay sa tindahan. Dahil meron kami munting tindahan na mga damit, mga dry goods. Habang nananahi ang nanay. Lahat po kayo mahusay sa pamumuhay. Hindi po kayo pinabayaan na lumaking walang alam. O lahat, pati lalaking kapatid ko, marunong maghugas ng pinggan, marunong maglinis, lahat may kanya-kanyang toka. Matino po ang pagpalaki sa inyo. Matino. At saka ang aking ina ay madasalin, ang aking ama ay laging, kumbaga lagi nasa mga chapel sila. Talagang tinuruan kaming magkaroon ng takot sa Diyos. Nung bata po kayo, ano po ang pinakamahalaga sa inyo? Ang balita ko po ay may kinalaman sa pagkagusto
yung kagustuhan niyo pong makuha ang approval at atensyon ng inyong ina? Yeah, kasi ang paborito ng nanay ko noon, yung kapatid naming pangalawa yung babae. Kasi napakaganda nung ate ko nung maliliit kami. Kasi hindi naman siya nagluluto, hindi siya naglalaba, laging ako. Opo. Dahil ako noon ang tawag nga, parang katulong ng aking nanay. Ano po Hindi ginagawa ako ng ate paborito, niyo? kaya ang ginawa ko, sabi ko sa sarili ko, gagawa ako ng magandang bagay para mahalin naman ako ng nanay ko. Kasi hindi ko nararamdamang mahal niya ako. Para ba, minsan ang tawag pa nga sa akin, pangit. Pag daw may nagsabi sa akin maganda, aba hindi daw totoo yun. So natanim sa isip ko, pangit ako. Hindi so, po, ma'am. Hindi kayo pangit. Tapos sabi ko, diba? Hindi siya pangit. sabi ko sa sarili ko, kung pangit man ako, aba, dadaanin ko sa pag-aaral na mabuti. Kaya mula grade 1 hanggang grade 6 hanggang high school, number 1 ako sa class. Nag-class valedictorian ako. Kayo ba yung grabe. Pero ano naman po ang sabi ng mama ninyo nung nag-valedictorian po kayo? Pinuri ba naman po kayo? Tuwan-tuwa siya. Laging, kumbaga, umiyak pa siya. Pero napansin ko, bugbog ako sa trabaho, sa responsibilidad. Hindi ko alam na darating ang panahon, magiging pouchy pala ako na isang malaking ahensya ang ipagtitiwala sa akin ng Diyos at ng gobyerno at ng sambayanan para ugitin ko para sa mahirap. So parang naging training ground ko yung hirap na yon. Talagang ang daming dahilan ng Panginoon. Ang galing, ano? Ang galing talaga magplano. Talagang iba ang plano ng tao, iba ang plano ng Diyos. Dito ko natutunan sa show na yan eh. O sa mga ini-interview ko. Paano naman po kayo nag-umpisang maging TV personality, attorney? Pakikwento po sa amin, ano po yung initial reaction nyo bilang professional kayo at hindi naman kayo, kumbaga hindi naman kayo sanay, gusto nyo maging attorney, hindi naman artista, hindi ba? Hindi kayo nangarap na magkaroon ng karir sa telebisyon. Paano po nangyari ito, yung mula po umpisa? Nung una, pang-news lang ako eh. Opo. Pang-talk show ng mga political issues, commentaries sa mga iba-ibang istasyon. At saka yung, di ba, government official ako, paalam sa tao kung anong nangyayari na ginagawa ng pamahalaan. Opo. Nagulat na lang ako, isang tawag from TV5, kailangan ako maging tagapayo sa face-to-face. Ayan! So, reality show. Opo, reality. Pumayag ako dahil sabi ko, yung kaalaman ko sa banal na kasulatan, dahil naging Bible reader ako, may share ko rin. At the same time, mako-correlate yung batas ng tao at ang batas ng Diyos. Napakaganda kasi iba talaga ang batas ng Diyos. Pero pag pinagsama mo talaga ang batas ng Diyos at batas ng tao, mas nakaalam ka ng karamihan. At parang binuhusan. Binuhusan ng malamig na tubig. Ako nagagalit. Tama po yun. Yung makukulit po na walang kwenta sa kanila yung salita ng Diyos. Na parang ang gusto lang nila, ano ba talaga, dapat dito, ABC, sa pula o sa puti, yung ganun po. Ang doon, pag hinipo ng pagkaunawa ang isang tao, kahit nadidimlan pa yung pag-iisip dahil sa tindi ng galit, parang binuhusan ng malamig na tubig yan. Parang nai-enlighten siya. You believe na, kunyari, biglang nagkaka-power ang word ng Panginoon. Yun, may kapangyarihan. At nung that was March 2010. Pagkatapos noon, after a few months, may tawag naman from Mr. Patrick Paez. Nako! Yun na nga, magkakaroon ako ng sariling show. Yun na nga, public attorney. Once a week. Tapos January 26, ginawa na nilang everyday. Ayan, imbitahin niyo po sila. Yung mga hindi pa nakakanood sa inyo, malaking pagkakamali na hindi kayo manood ka-attorney. Imbitahin niyo po sila. Siyempre, pamanood po kayo mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 2 ng hapon. Opo. Before, si Attorney Percy Da Costa, mukhang matapang at stricto, pero di naman natin matatanggap. Beautiful si ma'am, di ba? Kilala niyo po ba kung ano at sino ang maswerteng partner in life na naging honey po, naging love life talaga ni Attorney Percy? Yan po, si Attorney Benedict Acosta Jr., ang isa sa trio tagapayo ng Face to Face. Mag-asawang abogado yan. Alamin po natin kay Attorney Percy Da Costa kung paano nga ba ang batas sa kanilang tahanan naman. Sino nga ba si Attorney Percy Da bilang misis at mommy? Magbabalik po ang Sharon kasama mo, kapatid. Siyempre, ang umawit yung aking idol na si Miss Sharon. Naku, pwede po ba humingi ng konting sample, ma? Bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw.